and see where we are going. And as you are looking for that book, Jeremiah, in the pages of your Bible, I would like to show you this very important initials. Ayan. Very important. And when I show you this initial, what comes into your mind? Ano ba pumapasok sa ating isipan? Anong initial yan? Ito kaya, binig to akin. Ito po kaya, pangalan ng inyong kumpanya? Would it be the name of your company? No? British Airways? No? Would it be, ano kaya yan? Born again? No? Yes. Yan kaya ang ibig sabihin niya. And if we will add another letter, another very important letter, it changed the whole ball game. Ito po. Pag-TBA. Anong naiisip natin? Nilagay ko po yan dyan talaga. I purposely put it this way so that every time we watch basketball on television, you will remember this message. Tonight, the message we are going to talk about the power of belongingness and acceptance. Gaano ba ka-importante ang belongingness at ikaw ay tinatanggap ng iyong kapwa at kung sino ba ang tumatanggap sa iyo. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. At in Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5, let me read to you how God had called Jeremiah. Let me take it out from verse 4. I'll be reading from verse 4 to 5, and then later on, we will be reading some more verses. Sabi po dito, then the word of the Lord came to me, saying, this is the word of the Lord, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Can we bow our heads and let us pray? Dear God, Heavenly Father, I commit to you this wonderful evening. We have come into your house, a house of prayer, a house, Lord God, of a house of blessing, a house of refuge where we could draw strength. We have come here not by accident. We have come here, Lord, for a purpose. You have a purpose in our life. And let your word minister to our soul today, our tired soul. Let your word refresh us today. And Lord, when we come out later on, make us a better person that is worthy of you, Lord. Worthy of this country. Worthy of where we live, Lord God. I commit to you this wonderful evening. Refresh us by your word. And this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Belongingness and acceptance. What's the importance? Kailangan ba natin talaga ng belongingness at importance? Well, maybe we could look around us. We could look tomorrow or later on. We could look around us. And kailangan nga ba talaga ng belongingness and acceptance? Look at the youth of today. Our youth of today, they have to hurdle a lot of things in their life. Okay, parang isang atleta, kailangan meron silang talunin. Ito po. At alam niyo po, ang mensahe po ngayong gabi, ito po ay para sa mga kabataan. The message for today is for the youth and for the kayuts. No, hindi lang po pang kabataan, kung hindi pang magulang din, para maunawaan po natin ang ating mga anak at maunawaan din po natin ang ating mga sarili. Ang mga kabataan po, they have to hurdle a lot of things, and I would be mentioning to you some of them. They have to hurdle the fashion thing. There are some youth that they always want to be updated. Ayan. Kailangan lagi kang updated sa iyong mga gadgets. At pag ikaw hindi updated, parang sumasama ang kanyang loob. Kailangan updated sa cellphone, updated sa iPad, updated sa damit. At pag ganito po ang karamdaman mo, masabi ko ng karamdaman, pag yan ang iyong karamdaman, then alam nyo, ang bulsa ng iyong mga magulang, mabubutas. Pag ganyan po ang ating sitwasyon. And I'm sharing to you this would be, for me, would be the first hurdle because it's the least. It's the least. Let me move on to something more, a little bit more serious. The youth, when they don't feel that they belong into something,
Pag hindi po nila nararamdaman yon, pag hindi nila nararamdaman na sila ay accepted po, ng isang grupo, they are so prone into vices po, sa mga sigarilyo, sa mga alak, no, sa mga drugs, they will be prone po, that they will be tempted to go into these things po. These are the things that they have to hurdle. Another thing that they have to hurdle in their life would be fraternity. Po, nakakalungkot po nung ako po ay kabataan, ang daming nagyayaya sa akin na they want me to join their fraternity. Sabi ko, I have no time for fraternity. Can you imagine? They say they want you to belong. They want you to belong. And for you to belong in that group, they will hit you hard many times. No? Papaluin ka, dudurugin yung iyong mga hita, hanggang ang iyong mga hita ay maging kulay talong, at para ikaw ay maging katanggap-tanggap, no? Maging katanggap-tanggap sa kanilang club, sa kanilang grupo, kailangan bugbugin ka nila. Sabi ko, di bali na. For me, ito po, kung kayo po, mga kabataan, sumali po kayo dyan, ito po ang aking pananaw dyan, this is foolishness. If we join here and in the name of belongingness, tayo po ay papasok sa ganon. This is foolishness for me. No, foolishness. So ang kabataan po, exposed po sila dyan. They will be exposed to sex. No po. Kailangan nila ng nag-a-adjust sila sa kanilang pagka-boyhood, nagiging manhood. There will be some adjustment, and sometimes we will have a hard time to adjust. Nauuwi tayo sa ganito. Sex that is so beautiful, sex that is a gift from God, ito po ay nami-mishandle po natin at namamali. Exposed po ang kabataan dyan. Exposed po siya sa heart issues. Maybe the parents would be working somewhere else. The parents would be working abroad. At meron siyang heart issues, emotional issues. Meron siyang classmate, meron siyang emotional issues. Meron siyang sariling pagkatao, hindi niya maintindihan. Meron siyang gender issues sa kanyang buhay. And last but not the least, of course, meron siyang poverty issue na kailangan niyang ma-hurdle sa buhay. So ito po ang isang normal na kabataan. A typical youth, a typical Filipino youth in which he has to hurdle a lot of things in his life for him to be able to graduate from college. Ito po ang kanyang tatalunin, ito po ang kanyang kailangan mapagtagumpayan, at pag hindi niya napagtagumpayan to, ay hindi siya gagraduate, no? Na mahihirapan siyang gumraduate, at pag wala pong belongingness, if he doesn't feel that he belong to someone, he is accepted by someone, ang mga bagay po na ito ay mas humihirap pa. It becomes more harder if we don't feel that we are accepted. Let me prove my point further. This is the statistics here in the Philippines. Ito po ang mga nag-enroll. Higher education enrollment from different field, from different course. Engineering, architecture, commerce, medicine, etc. etc. Higher education, ang enrollment po ay 2005 to 2006, 2.4 million po ang enrollment. 2.4 million po. At tingnan niyo po kung ilan po ang gumraduate lang ng after 4 years to 5 years, ilan lang po ang gumraduate. 481,000 lang po ang gumraduate na kabataan ng Pilipino. No? At ito po ay nagsasalita ng 19.4% lang po ang gumagraduate. 80% nasan sila? Hindi po nakagraduate. No? Mga kabataan, ako po'y nakikipag-usap sa inyo. Kailangan tapusin mo ang pag-aaral mo. Amen ba yun? No? Pag sumikapan mo, makatapos sa iyong kurso, pag sumikapan mo, makatapos sa iyong pag-aaral, magtino ka. Kung kabataan ang katabi mo, hawakan mo siya sandali, sabi mo, magtino ka. Kailangan ka magtino. Ang mahirap mapabilang sa 80% na hindi gumagraduate. Alam mo kapatid, pag hindi ka gumagraduate, ang window of opportunity para sa iyong buhay, limitado na. Nagigets niyo ba ang ibig kong sabihin doon? Kailangan magtapos po tayo, kailangan makatapos tayo, kundi opportunity in our life, it becomes so
limited. Ano po? Huwag po sana tayong mapabilang sa ganyang statistics. Now, people will say, what if I am already part of that statistics? No, ako ay, eto na ako, hindi na ako yun. Ako ay gayot na. No? Wala na, hindi na ako kabataan. Importante pa ba ang belongingness and acceptance? Kailangan pa ba ito? Alam niyo po, pag hindi natin na-feel ang belongingness and acceptance when we were young, ito po ay merong carry over when we become older. Pag tayo po ay nag-level up ng ating buhay, may carry over po, and we are longing for belongingness and acceptance in life. Let me introduce to you this person. That was her photo, 1970, si Jocelyn Wildenstein. Parang Frankenstein. Ayan, yan po ang kanyang apelyido, Wildenstein. Ito po ay she had an early relationship at the age of 17 years old. Nagkaroon po siya ng relationship. It didn't work out well. 17 years old, too young. And then, ano nangyari? Nagkaroon pa siya ng different relationship. Marami pang relationship. And then finally, he got married to a man, a billionaire. I think he was an Italian. A billionaire, si Alec Wildenstein. And Jocelyn had this, meron po siyang longing for belongingness. Ayan. She longs for it. She longs for it. And so, what she did to please her husband, siya po ay, she spent $4 million on cosmetic surgery over the years, ending up as one of the worst and most famous cases of plastic surgery. Ayan. Gusto niya ipaayos yung kanyang mukha. $4 million. Ang bira, mahal niya. I-times mo yan, 40. Pinaretoke niya ng pinaretoke ang kanyang mukha. Ilang beses po siya nagparetoke? He had 30 surgeries. Paretoke. At finally, ito po ang kanyang mukha. 1998, ganyan po siya. Year 2003, 2008. Why she does this? Bakit niya ginagawa? She had one of the most famous surgeries on her face with the aim of pleasing her husband who liked big cats. Ang kanyang mister, mahilig sa pusa, mahilig sa mga leon, At para maplease niya ang kanyang asawa, sabi niya, kailangan yung mukha niya magmukhang pusa. Kaya yung kanyang mata, ganyan, mukhang pusa. Siguro kung kaya niyang baguhin ang kanyang boses, babaguhin niya. At pagsasabihin niya sa kanyang husband, kung kumain ka na, husband, meow. Siguro, kung meron siyang kapasidad na baguhin ang kanyang boses, So, she longed to belong. She longed to belong, and she will go to this extent. She will go to this extent so that she could please the husband. But at the end of the day, nakakalungkot, very sad, it ended up in divorce, ang kanilang relasyon. So, kung meron po kayong tinatawag na Catwoman, this is it, the real thing. The Catwoman, the real thing. Ito po ang importance ng belongingness at saka ng acceptance. Kaya kailangan po tayong mga Kristiyano, maunawaan natin, to whom do we belong? Ayan. To whom do we belong? And who have accepted us in life. Mahirap kasing magparetoke. Kaya tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo kung original ba yan. Pag yan ay lubog, original ba yan? Biro lang po yun. So, to whom do I belong? Sino ba nagmamay-ari sa akin? Ito po ang words ni Jeremiah o ng Panginoong Diyos kay Jeremiah. At ano ba ang importansya para tayo ay mag-belong into someone? Sabi po kay Jeremiah ng Panginoong Diyos, Then the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Wow, very comforting words. This would be the words of God for Jeremiah. Sinasabi niya, Anak, bago pa magkakilala ang iyong mga magulang, your parents, when they still don't know each other, I am already conceptualizing you. Before I form you, I have thought about you. Ikaw ay binigyan ko ng pansin. You are my masterpiece. And before I formed you,
I already knew you. Kilala na kita. So in other words, what God is saying to us, God is saying, or should I say, you belong to me. Ikaw ay sa akin. May nagmamayari sa'yo. Ikaw ay masterpiece ng Panginoong Diyos, kapatid. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yan. Obra maestra ng Panginoong Diyos yan. Huwag mo pagtatawanan yan. Huwag mo maawayin yan. Obra maestra ng Panginoong Diyos ang iyong katabi. No? Ganyan po ang Panginoong Diyos. No? He wants us to belongingness, no po, itong belongingness na mararamdaman po natin. Bakit kailangan ng belongingness? Because we don't belong into something or to someone. Okay? If we don't belong to someone, we will be unstable in our life. We will always be looking for our footing. We will be always imbalanced in our life. We will be feeling insecure. Always looking here and looking there, longing for something, and then suddenly we will be confused in our life. So here, at the onset, God is stabilizing Jeremiah, you belong to me. Kaya kung meron po sa atin dito na ang pakiramdam po natin ay rejection sa ating buhay, gusto ko na pong ipauna sa inyo, kapatid, may nagmamay-ari sa iyo. Ang nagmamay-ari sa iyo ay ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yan ang nagmamay-ari sa iyo. So that our emotions, it will stabilize. Sabi po sa ating panahon, meron pong isang magaling na tao, si Abraham Maslow. Siya po ang the inventor, or should I say, he discovered the hierarchy, the hierarchy of needs. This is what he said. He said, the need for love and belongingness is a fundamental human motivation. Yun ang nagpapagalaw sa iyo. Yun ang nagpapakilos sa iyo. The need for love and belongingness. Importante pala yun. Can I point this out? It's not a want. It's a need. Love and belongingness is not a want. It is a need. Let me move on. All humans, even introverts, need to be able to give and receive affection to be psychologically healthy. Kung hindi, very unstable po tayo. We will be always looking for something to stabilize us. Yan po ang sabi ni Abraham Maslow. So I have shown you what the Old Testament have said. I have shown you what people of our contemporary is saying. Isang doktor. And I would be showing you the New Testament. Ano ba ho ang sinasabi ng New Testament? Ano ba ho ang sinasabi ni Jesus Christ patungkol po dito? Jesus Christ said in John chapter 15, verse 19, this is what the Lord Jesus Christ said. If you were of the world would love its own. The world is there, and the world is very corrupt. The world is greedy. The economy of the world is different from the economy of heaven. The world will take, the economy of heaven will give. It's totally different economy. And if we belong to the world, can I read this again? If you were of the world would love its own. If the world is corrupt and we will be doing the same thing, then we are of the world. The Lord says, the Lord is making it clear here, and I want to make it clear with you. We are in the world. We are still here. We are not yet in heaven. We are in the world, but we are not of the world. The world will be doing these things. If we don't have that godly principle, the world is corrupt. The world is full of hate. The world is full of envy. And if we are polluted by the word, pag tayo po ay sasaw-saw sa kamunduhan, we are now of the world. And let me move on. We belong to the world. If we will do the same thing, then we belong to the world. We always want to belong into something or to someone. Yet, because you are not of the world, yan, ganda ng sinabi ni Lord, no? Yet, because you are not of this world, ito po sabi niya, but I, what? Chose you. Pinili ka pala ng Panginoong Diyos.
God, Jesus Christ, chose you out of the world, therefore the world hates you. If you will not be doing what the world does, if we will be going against the tide, ito po ang takbo ng mundo, and we will be going against the tide of this world, so strong a current, masyadong malakas ang current, we will be going against the tide, the world will hate you. Does the world hate you? Galit ba ang mundo sa iyo, kapatid? Walang galit sa inyo. No? Magagalit ang mundo sa atin when we go against the tide. Nagalit po sila sa Panginoong Jesus, at kung susundin po natin ang Panginoong Diyos, magagalit din po sila sa atin. We are not of this world because somebody have chosen us. You have been chosen. You have been chosen by God. You did not choose God. You did not choose to be here. God chose you. That's why you're here. Sapagkat mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Ang sarap isipin, no? God chose you to be here. Very comforting. Let me move on with the message. I'm tackling the word belongingness. Ini-stabilize tayo ng Panginoong Diyos. Ngayon, hindi pa po nagtatapos yun sa belongingness. Let me move on. Sabi po sa verse 5, before you were born, I sanctified you. Si Jeremiah, hindi lang pala siya belong to God, hindi lang pala siya pagmamay-ari ng Panginoong Diyos. Si Jeremiah, he was sanctified by God. And what do you mean by sanctification? Sometimes this word is too deep, sometimes it's too theological, and we don't understand what do you mean by sanctification. Sometimes we're thinking, ano ba yan? Nakakain ba yan? Masarap ba yan? Ano ba pong sanctification? Let me put it in simpler term, more simple term. Sanctification means you have been set apart. Ayan. Yan po ang ibig sabihin. Mas mabilis pong maunawaan, set apart. Ano ba itong set apart? Set apart, it means na, idadaanin ko po sa kwento para mabilis. Alam niyo po, nung ako po ay high school student, meron pong mga intramurals doon sa aming high school. And yung aming team po, nagcha-champion. Second year, third year, fourth year, nagcha-champion po yung team ko. And I'm part of the team. And our team is a champion team. So all the while, I thought, I'm good in basketball. I thought lang yun. So, galing ko mag-basketball. High school, galing ko mag-basketball. And when I stepped into college, meron pong trying out sa varsity. They are now looking for a farm team. Meron pong talagang varsity team ang college na yon, and they are looking for a farm team, and they are looking for 12 players. And there will be 400 of us who will try out. 400 of us will try out. At 12 lang yung kukunin. Try out naman ako. Akala ko kasi magaling ako eh. Yung pala, tinamaan lang ng magaling. Try out naman ako. Ang bihira. And sa first screening, ang bihira, laglag. First screening pala, wala na pag-asa. Hanggang sa second, third, fourth, hanggang sa out of 400, only 12 ang kanilang madadraft lang. Yun lang po at wala nang iba. I know the feeling of being rejected. I know the feeling of not passing the requirement. I know the feeling of not going beyond the par, yung requirement po nila, bagsak po ako. Alam ko po rin yung ibig sabihin ng set apart. Yun pala yung ibig sabihin ng set apart. Si Jeremiah in Israel, sa laki ng Israel, sa dami ng taong makakausap sa Israel, Jeremiah was set apart by God. Kapatid, nung tinanggap mo si Jesus Christ, you have been set apart for Jesus Christ already. Pinili ka ng Panginoong Diyos. Set apart. Mapalad ka, kapatid! Set apart by Jesus Christ. Wow! Not only that, but after we have been set apart by the Lord, set apart for the Lord, set apart to do holy things, ay hindi lang po yung kanyang ginawa. Sanctification means, it means God had imputed righteousness upon us. Tayo daw pala dinamitan
tayo po ay binihisan ng katwiran, tayo po ay binihisan ng kabanalan. Binihisan tayo ng Santo Espiritu, binihisan po tayo ng Panginoong Diyos upang tayo ay pagkabanalin. And you know, this cloth of righteousness, this is a very expensive cloth. Napakamahal po nito. Isipin niyo po, dinamitan ka isang madumi na tao, isang madumi na tao, na bihisan ng righteousness, na ganitong napakamahal na damit. May kwento po ako sa inyo patungkol po dito sa napakamahal na damit. Minsan po, meron pong isang kapatiran. No? Meron pong isang kapatiran. I think that was 2 months ago. He gave me a beautiful gift. He gave me a t-shirt. Isang t-shirt na napakaganda. No? At nung akin pong isinuot, hindi ko na po ikikwento or hindi ko na po sasabihin sa inyo ang brand, no? Na itong napakagandang t-shirt na to. Kasi baka regaluhan nyo pa ako, wag na po, no? Napakagandang brand, no? Napakagandang t-shirt. At pagsuot ko po nung t-shirt, pambihira. Pagsuot mo yung t-shirt, parang wala kang suot. Kita nyo naman yung ganda na. Pagsuot mo, parang wala na, parang wala kang suot. Ang ganda sa balat, ang ganda sa ganito. Sabi ko, ganda naman t-shirt ko. Tinignan ko po yung etiketa, tinignan ko yung tatak. Sabi ko, bibili ako ng ganitong t-shirt. Ito na yung magiging brand ko. Ito na ang lagi kong hahanapin. Sabi ko, napakaganda sa katawan. Parang wala kang suot. Sabi ko. So, one day, I was going to Hong Kong to preach there in the church in Hong Kong, Church of God, Hong Kong. And ating pong contact doon, si Brother Eugene. Sabi ko, Brother Eugene, after the ministry, after preaching, after our work for the Lord, can you please accompany me? I want to buy this brand, this beautiful brand, sabi ko. Sige, hanapin natin sa Hong Kong Central. So we went to Hong Kong Central, nakita po namin yung tindahan. Tindahan pa lang, itsura pa lang sa labas. Ang ganda-ganda na. No? At pagpasok po namin doon sa tindahan na yon, ang mga salesman at sales lady, lahat po sila American. American po, hindi po Hong Kong citizen, pero mga American po ang kanilang salesman and sales lady. At yung sasalubong sa'yo, nakapantalon po siya, tapos wala po siyang pang-itaas, na lalaki po, lalaki. At pinapakita niya yung kanyang six-pack, gagawin sa'yo siya. No? Pinapaalam niya sa lahat ng papasok sa tindahan na pag itong damit na to ay sinuot mo, it is as if you're wearing nothing. So sayaw-sayaw siya, naka-six-pack po yung kanya katawan. Pinapanood ko siya, sabi ko, dati ganyan din yung tiyan ko eh. Pero sayaw siya eh. Sabi ko ngayon, 1-pack na lang ako. Nagsawa na sa 6-pack. So, pasok po ako, pasok ako. Tinignan ko na po yung paninda, tinignan ko yung tinda, sabi ko, gandang t-shirt, tinignan ko, bibiling ko na po, pagkita ko, Hong Kong dollar. So, compute, pambihira. Ang isang t-shirt, 6,000. Sabi ko sa asawa ko, tara, labas na tayo. Walang mangyayari dito. 6,000, isang t-shirt. Sabi ko, wala. Bibiling ko na lang yung pagsuot mo, parang may suot ka nga. Yun na lang aking bibilin. What's my point? God did not clothe me, Jesus Christ did not clothe me with a 6,000 t-shirt. God did not clothe me with a 10,000 t-shirt. God did not give me a suit that is worth 20 or 50,000 pesos. Hindi lang idinamit niya sa akin. God had imputed righteousness upon me more than 50,000 pesos. More than 1 million pesos. More than 2 million pesos. What's the cost of this righteousness? What's the cost of this shirt that He had imputed upon me? It cost the life of Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang buhay para ma-impute sa iyo, kapatid. Ma-impute. Ma-damit. Grabe. Para magdamitan ka ng isang napakagandang damit, it cost the life of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin niya, I have sanctified you. And when the Lord has sanctified you, imputing righteousness in your life, then we are free from sin. Free from sin. I love the feeling of being free from sin. I love the feeling. And I know the feeling of being slave into sin. I know the feeling also of being slave into sin. And that's why I can say, I love the feeling
of being free from sin. Free from sin. And when we are free from sinning, we are accepted by God. No? Wala tayong kasalanan, hinugasan tayo sa banal na dugo ni Kristo Jesus, no? We are accepted by God. No po, napakasarap po. Sapagkat meron pong ire-reject ang God, no po? May ire-reject. I know the feeling of rejection, just like what I have shared a while ago. And I value the feeling of being accepted by God. Free from sin, accepted ka. Ito po yung power ng belongingness and acceptance. Ang sarap ng feeling. May power din po ang rejection. May kapangyarihan din po ang rejection. Let me introduce to you these two young guy. Kilala niyo ba ito? Anybody knows this guy? Ayun, may nakakilala po sa doon. No? May isang tao nakakilala. First time kang nakakilala, kapatid. Ito pong dalawang ito, no? Si Eric Harris and Dylan Klebold, ito po ang nangyari po sa kanila. No? The next picture that I'm showing, this would be, ito po sila. Ito po. They were bullied, they were rejected by their school, and finally, these two have decided, well, why not shoot them? Nagkaisa po sila, they got automatic rifles. Ito po yung mga school shooting massacre sa Amerika. Ito po kanilang ginawa in April 20, 1999. A massacre at Columbine High School in Colorado is among the most infamous of crimes perpetrated in an American school. Yun po ang ginawa nitong dalawa to, si Eric and Dylan. This is what they have done. Let me move on reading this. The attack was executed by two students, Eric and Dylan, as an expression of their rejection of their school and their community. They have been rejected, the power of rejection. So now it's time for them to reject it. And this is their way of rejecting the school. Finally, it ended up like this. They killed 12 fellow students, one teacher, and they have killed themselves. Wow, a waste. Sayang ang buhay, kapatid. Sayang ang buhay. Isipin mo, nasa eskwelahan, ginawang ibon ang mga estudyante. No? Parang ibon na ginawa ang estudyante. Grabe. No? Why? Kasi may kapangyarihan po ang rejection. Kaya mga magulang, mag-iingat po tayo sa ating mga anak how we accept or reject our children. Let's be careful on that. Pag-ingatan po natin yan. Dahil meron pong kapangyarihan ng rejection, meron din pong kapangyarihan and acceptance. Finally, not finally, but let me share to you the analysis. Sabi po dito, an analysis of 15 school shootings in America between 1995 to 2001, they found that peer rejection was present in all but two of the cases. 87%. 87% ng mga nangyaring atayan na ganoon. Bakit nila ginawa? Nireject kasi sila. Nireject kasi sila. Kaya ipinapauna ko po sa iyo, kapatid, ipinapauna na ng Panginoong Diyos. No? Ikaw ay may nagmamay-ari sa iyo. You belong to God. And God have accepted you. Kung sino ka man. No, God have accepted you. Let me show you in Romans chapter 5, verse 8. Let me read to you Romans 5:8. Beautiful verse. Please memorize this verse. Very beautiful verse. Sabi po dito, But God demonstrated His own love towards us. When and how? In that while we were still sinners, Christ died for us. Can I read that again? So beautiful. God demonstrated His own love toward me, that while we were still sinners, Christ died for me. God did not love me because I'm good. God did not love me because I'm okay. God did not love me because I'm rich. God did not love me because I'm perfect. God loved me while I was there in the miry pit. Nung nandun pa ako sa maputik na buhay, miry pit, full of mud, you smell trash, I smell trash. While we were still there, God loved you so much. Minahal na tayo ng Panginoong Diyos
Kahit amoy basura tayo, kahit ang pangit natin, kahit wala tayong alam, kahit tayo ay namumuhay sa kasalanan, kahit punong-puno tayo ng putik, God picked us up. God chose you. You did not look for God. You did not search for God. God searched for you. He loves you so much. And how did He prove His love for you? Namatay sa cross. He gave His life so that we will have a new life. That is how God loves you so much. And then, itong walang kakwenta-kwentang tao na ito, He imputed righteousness upon you and me. Ano ang kabayaran dito? Buhay ng ating Panginoong Diyos. Ganito ka kamahal ng Panginoong Diyos. Ganito ako kamahal ng Panginoong Diyos. Finally, I belong to God. God has accepted me. Why? What's the point? What's the point of being loved? What's the point of belonging? What's the point of being accepted? What's the point? Finally, it says here, because I ordained you a prophet to the nation. When your emotion is stabilized, then you have a purpose in life. You can fulfill your purpose in life. Pag stable ang ating emosyon, mas mabilis natin magagawa ang purpose natin sa ating buhay. Let me read on how their conversation, how Jeremiah's conversation, how did it transpire? In verse 6, then Jeremiah said, Lord God, observe, behold, observe. I cannot speak, for I am just a youth. Observe, Lord. How can I change a nation? How can I change it? Kabataan, how can I change it? But the Lord said to me, do not say, I am a youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth, and see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. Jeremiah, my word is now in your mouth, and I have set you over nations and kingdoms. Kabataan na may purpose sa buhay. Isang kabataan na may purpose sa buhay, mga anak, no? Mga magulang at kapatid, lalo na sa magulang, tulungan po natin ang ating mga anak na magkaroon ng purpose ang kanilang buhay. Ano ang purpose ni Jeremiah? The last sentence I will show you the purpose of Jeremiah. His purpose in life would be to root out, to pull down, to destroy, to overthrow, to throw down, and then that's the only time you can build, and then you can plant. Can I repeat that? To root out, to pull down, to destroy, to throw down, then build and plant. Many years I have read this passage many years ago, and when I have read it, I said, Lord, these are the things that I don't understand. It would be easier that you go into a nation, build and plant. That's easy. It would be easy that you enter a company, let's build and let's plant. Progress. It would be too hard to root out, to pull down, to destroy, to throw down. Why say those words, Lord? Why say those words? So sabi ko, ito po ang isa sa mga verses na isinusulat ko. At pagdating ko sa langit, sabi ko, Lord, di ko maintindihan to eh. Ito ang isa sa mga verses na itatanong ko sa iyo, Panginoong Diyos. Meron ba ho kayong ganong listahan? Yung mga verses na nabasa nyo na hindi nyo maintindihan, susulat nyo, itatanong nyo pagdating sa langit. Meron ba kayong listahan ganon? Sino may listahan ganon? Wala. Nagbabasa ba ho kayo ng Bible? May listahan ako ganon, mga hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, pagdating ko dyan, magkakapi tayo at
magba-Bible study tayo, sabi ko. Kailangan maintindihan ko. But God is so gracious, He allowed me to understand this. One time when somebody had blessed me to go to Israel, and me and my wife, we went to Israel, and we went to this place. The tourist guide brought me to this place in Chorazin, a place near where Jeremiah was when he was alive. Anathon, sa isang lugar na yon. And look at the back. Don't mind the foreground. Look at the background. The background, ganyan po ang likuran po nila. Masyadong mabato, a rocky mountain. And when I saw this mountain, sabi ko, ay, kaya pala sinabi ni Lord, you have to root out, you have to pull down, you have to throw it away, you have to destroy it, then that's the only time you can build and you can plant. Sabi ko, mahirap magtayo ng bahay ng ganyan. You have to root out boulders. We have to root out boulders of sin in our life. We have to root out boulders of sin in our nation. Root out, pull out, throw down, and that's the only time we can build and plant. Kaya pala, pag ikaw ay mag-root out, syempre, nakakatamad yun, nakaka-frustrate yun, nakaka-disappoint yan. At habang ni-root out mo yan, there will be criticism in your life. Criticism. And if our emotion is not stabilized, if our emotion is not stable, then while we were still rooting out, mangangayaw ka na. We will call it quits. Ayaw ka na, nakakapagod. That's why pala si Lord, i-stable niya yung iyong pananampalataya. You belong to me. I have sanctified you. It is I who have ordained you. Your emotion has to be stabilized so that when you come to this point of rooting out, when you are doing your purpose in life, rooting out, disappointing, frustrating, tiring, lots of criticism, lots of fight, because you will tackle a holy life. And no matter what, the Lord will always remind you, you belong to me. You belong to me. Tonight, there are some workers at the church. There are some believers. There are some believers. Christian believers. Believers of Christ. Sometimes we forgot to whom do we belong. We forgot all about it. We are of Christ, but we act as if we are of this world. Maybe we forgot to whom do we belong. We forgot who accepted you. We forgot that you have been ordained by God because you have a purpose in life. Tonight, if disappointments, rejection, na-reject ka, pakiramdam mo, reject ka, tumitigil ka sa iyong pananampalataya, nangangayaw ka, you chase for the standard of this world. Hindi na yung pananampalataya mo. We chase for the standard of this world. We want to be at par with the standard of this world, and still the world will reject you. Let me remind you today, 2,000 years ago, somebody accepted you. And His name is Jesus Christ. Pinanggalan ka niya. So tonight, as the worship team sings a song, when you come to the altar of the Lord, this is what it means. You say, you reconfirm. We will reconfirm. When we come to the altar, we reconfirm, God, I belong to you. God, thank you for accepting me. And God, forgive me if I somehow still tried to dip into the world and I forgot to whom I belong. I come to the altar asking forgiveness from you. If this is your prayer, as the worship teams lead us in a song, come
they confirm that you belong to God. You